natin no, sa loob ng ating meta. And so far para sa ating serye na ito, kung sino man ang nakakakuha ng 3,000, 4,000 gold lead ay no turning back na. At the moment na makuha mo yung 4,000 na yun ay tuloy-tuloy na ang iyong pagkapanalo. Though may mga nakikita tayo ng mga winning team fights, hindi talaga nabibitawan yung bola. The moment na makuha yung 4,000 na yun. And as we enter game number 3, may respect pa namang magaganap para sa Barats. Both teams has displayed na kaya nilang laruin ito in a high level. I think, respect pa, pero baka mas prioritize pa ng team na i-first pick siya. And if you like, if Falcons will be the first pick, yun sila yung magpa-prioritize yan. But when it comes to TL, sila yung magpapan. I think yun yung parang magiging approach ng dalawang teams. And of course, Team Liquid, being the ones to choose itong next natin, and you could expect mas leaning sila dun sa respect man dun sa Barats more than they want to pick it up. Kasi parang feeling ko mas Uranus na team itong side ng Team Liquid. And you'll notice that later on. And of course, yung Pakito na isa sa mga priority din naman nitong TL. Oo. And yung Pakito kanina no, ni Carl KZ, nakakita na tayo ng fighter jungler para dito kay Carl, an assassin jungle with that Hirara. Babalik pa tayo sa tank para dito sa gear number 3. Well, hindi natin malalaman hanggat mag-draft ang ating mga coaches. Kaya pumasok na tayo sa ating drafting phase for our game number 3 ng Clash of the Titans. This is the final game of our day number 1. So enjoyin natin to. Tatanggalin na yung Freya and Pakito on the side of Coach Moody. Si Coach Snap ang magtatanggal naman ng Pani. Respect pa na with the Melissa. Wala, no? Balik sila doon sa game 1 na atake nila doon sa isang Pani. Kilalang-kilala na Snap yan. Kung maaalala ko, naging magkakampi din to ng amateur scene nila, di ba, parang sa Alpha Esports Pro. Kaya, gamay na gamay niya kung paano maglaro itong si Kyle. So ngayon, may Barats option. Actually, wala naman sa kanila yung burden iban yung Barats nasa kabilang panig. Kung gusto laruan ni Coach Moody itong Barats na ito. Yeah, I think TL, mas maganda pa yung Marcelo, kaya yung, pwede naman yung Barats kasi, and iba yung focus nila dito sa Selino ngayon. They will pan it out. And that means Falcons will ban Uranus. Barats is open. TLPH needs to pick it up. Pero nararamdaman ko na hindi yan yung kukunin nila. They might even focus on the Hirara first pick dito. But of course, sabi ko, kung tama lang, kung lahat consider natin, Barats mas maganda, pick up the first then, Falcons will get both Hirara as well as Barats, pero baka mas magandang kunin yung Barats mas Rafa. Parang mapapaisip ka kasi the moment that you're up against a Marcel, nakakailang na mag-Barats, medyo nakaka-cancel yung ultimo, medyo nahihirapan ka. But with that Rafaela, the bonus movement speed, the sustain, overall the mobility na naglanak ang isang Barats, malaking tulong yan. When you're up against a Marcel na hindi naman talaga hard luck. Kung parang ito yung pinipitik-pitik nakakairita lang. Jump lang, no? Ayun na, Hirara. Barats na ba ito? Rafael or Barats? Nararamdaman ko dito para sa Falcons. Yep, Barats. Rely ko na fact na pwedeng hindi kasi mag-Rafaela dito ang TL. Baka mas mag-Novaria pa sila dito kasi good combo yun kung sakali. And knowing na Barats yung katapat, baka mas incentivize ang TL na kumuha ng Novaria over the Rafaela. So this is a good decision para sa Falcons na instead na mag-Rafa Barats, hindi, mag-Hirara Barats tayo. Kasi hindi naman nila kukunin yung Rafa dyan. At kung sakali mapunta yung Rafa sa TL, hindi rin ganun kagandang combo. Tsaka parang the moment na titawan din ng Novaria, if your team like the Philippines, may chance na gustuhin din ito ng Team Falcons. Dahil maganda din yung nakita natin mula sa Connect Philippines nung series number 1, yung nakita yung super friends na Novaria, kasama niya yung Barats ni Kirk. Pero yun na, Novaria plus the Harley. Uy, mage jungler naman ngayon para kay Carl. Iba-iba, parang pinapaktan tayo ng iba't ibang mga heroes. Ito para kaya Carl TZ, may sariling global ban sa kanya. Self-imposed na global ban. Para naman sa Falcons, Rafaela still is a good hero to pick. Very safe, in fact, na pick up dito para sa Falcons. Meron ding mundo na kukunin nila yung Valentina. And the reason why that is because of the golden hour na pwede nila piliin. Oo nga, no? Ano kaya ang magiging next? Kasi yung yung Team Liquid, parang nilinya nila lahat na pwedeng dikit doon sa Marcel. Pwede may combo yung Harley, pwede may combo itong Novaria. Pagkatapos yung time stop, ang daming babagsak sa'yo. Ayun na. And there you go, the Rafaela, as predicted by Wolf, balik sa banning phase.
Naghahanap pa rin ng gold lane ang side ng Team Liquid Philippines at XP lane. Yung kanyang tatanggalin ang Team Falcons dito. Naisip ko kung ipapadala yung Carmilla kasi parang yun yung nagiging choice ng mga teams. At kung sakali, ang daling ipatong ng link dun sa Novaria ult. Daming, pati yung Golden Hour, madaling i-set up yung link coming out from the Carmilla eventually. So, baka yung nararamdaman dito ng Falcons is nag-wind up yung TL dun sa pagpili ng Carmilla. However, pag ginawa nila yun, puro magic na naman yung kanilang mga heroes. So, hindi ganun kadali na choice dito. So, they will ban the Terizla. At yun, yung naghahanap kasi ng tanky hero dito yung TL. So, probably Terizla and Esme, siguro na-bans mula sa Falcons. Tsaka kasi okay sila sa Alice magiging sobrang daming magic damage. Yun nga eh. Oo, yun na. Team Liquid Philippines. So parang pinapwersa ata dito ng Team Falcons na mag-aalis ang side ng TL. Kung naghanap pa nga ng mid laner side ng Falcons, tatanggalin na ang Eudora. And ano pa bang mga magiging threat sa isang Novaria dito? Siguro Farsa. Okay naman Val. Hindi Valentino. Or maybe maghanap sila dito ng mga pangsagot sa isang Marcel na. Parang yun yung mga magiging problema na ng Marcel. Parang as it stands, wala masyado. Maybe Hilda na lang yun ang natitira. Or if they want to, they will ban the Peleric para at least hindi na rin makakuha yung Falcons ng isa pang makunat na hero na magiging sakit sa ulo nila. Pero hindi ba parang open pa rin ang Atlas kung sakali? At may kasama may golden hours sila, so baka hindi sila takot sa Atlas. Mas curious ako dito sa last, the Ruby counts as a physical damage. Ito yung isang XP siguro na kailangan nating tandaan na ginagamit na ng mga teams ngayon. It's the blue. Wow. And now, red for advantage para sa Team Falcons. Flex pick ba itong Rafaela na ito? Si Petty kasi last pick na lang nila yung gold kasi adjust nila nila sa gold chase na tier tapos buwan na sila ng Peleric dito para safe. Or kung sobrang greedy nila, na-feel nila na pwedeng Matilda kasi ito yung way nila para mahanap yung Novaria, ito yung pang-heal nila dito sa Harley na kung sino man tinatarget ng Harley at pangligtas nila dun sa Golden Hour tapos double heal yung kanilang composition. Grabe yun. Good synergy yun with the Barats kung sakali. Oo. Okay. So mas stable na gold laner ang pinuntahan dito ng Falcons. Instant flint. Ayun na. And yung Atlas na pinag-uusapan natin, which means na saan ilalagay itong Marcel? Ano to? Saan itong ilalagay yung Marcel? Wait. XP ba to? Atlas? Si Marcel? Even Falcons parang napatingin yan eh. Oo, ano nangyayari dito? Yan yung yun yung mukha ng, anong iniisip nila? Ang isip nila. Ano to? Ano to? Okay. Oh wow. Nevertheless, Falcons, pwede sila mag-safe pick lang dito. Pwede sila mag-Valen kung sakaling masyado sila na-worry dun sa isang Peleric at maging roamer itong Rafa. And then kung mid-lane Rafa naman, pwede sila mag-Peleric kasi sagot pa rin yun dun sa Atlas. O Atlas or Valentina na i-feel ko dito para sa Falcons. Kumbaga wag na lang sila mga windang. And there you go. Ayan na. The Valentina sa kamay ni Haji. And this confirms Atlas XP Atlas XP, para kay Sanford. Parang Magic type. Parang nagmamatter na nga yung sinasabi mo eh. Bilang captain Sanford, hindi na pwede yung mga bene-benedetta. Parang util na siya dito eh. Oo. Kunat type. Kunat type eh. Oh my G, bumabalik pa Ano tayo. ang emblems niya? Yan ang gusto kong malaman. Bumabalik na ba tayo sa meta na ang mga XP laners natin para mga secondary roamers? Ganun na nga eh. Sana naman naka-concussive blast yan kasi Pagkasi. ayun, kailangan ng clear rate pare. Oo. Well, very interesting finale para sa ating Season 18 opener. And look at this, Sanford XP with his Atlas kontra sa isang Barats. This is the first time na makikita natin yan. And perhaps even the first ever dito sa MPLPH. Well, nasimula naman na ng mga Carmilla, why not? Diba? Kumuha tayo ng isa pa sa mga setter. Kaya lang magiging problema nila dito ay yung Valentina na naging huling pick. Naging counter pick ng Falcons.
ano to, magiging challenge talaga to sa Falcons, sa Team Liquid natin. Mukhang may mga bago na naman tayo pa-practicein sa mga XP natin dito ah. May Carmilang nadagdag, may Atlas pang nadagdag. At ito na yung emblem pare. Double boost plus yung Yun. So medyo pang-rest mo siya. I wonder kung ano yung, okay, so nag-tank emblem siya. Nothing really surprising. At ito yung mga lanes din na masasabi mong wala ding mangyayari. Hindi naman talaga magkakapatayan tong dalawang to. Kahit pa siguro sumama yung iba, makisaw-saw yung iba. Sobrang kunat nilang dalawa. Oo. Tsaka parang ano, no, yung pag-swimming ka kasi yung posit eh. Oo. Yung perfect match na, parang madi-discourage ka rin na pasukin pa yung Atlas. Oo. Medyo tricky talaga yung naging choice dito ng Team Liquid. For sure, ito na yung mga nakikita at gumagana doon sa mga scrims, no? Nagbago na talaga, pare. Parang nagulat ako bigla. May mga Carmila na, may ganito na si Sanford, no? Ibang klase talagang evolution ng MNBB meta sa ngayon. And looking at what's ever happening in the map right now, para bang nagkakapalitan lang talaga. Wala tayong nakikita na nagkakasubukan pa. And I feel like everybody's just waiting para maging level 4. Oo. Parang yun talaga yung tunay na spike dito. Doon na magkaroon ng mga explosions from both teams. However, Valentina pa rin to. And dalawa yung magandang ulti na pwedeng kopyahin dito ng Falcons. Golden Hour as well as the Atlas Ultimate. Tapos i-combo nila with their own damage output. That's a scary lineup. Scary 4-man, in fact, ng Falcons. Oo, nakakatakot pa dito. Napakarami ng pang-control mula dito sa Team Liquid Philippines. Ngayon, perfect match. Gagamitin. Level 4 naman na si Sanford dito. Any moment pwede rin gamitin ng Liquid. Mauulahan siya dito ni Sanford. Or I mean, ni Black. Pero din yung Fatal Links. Habang si Black ay makakatakas naman. Fatal Links pabalik. Mula dito kay Haji. Habol pa dito ang Team Liquid. Pero iiwas muna nila. Kaya lang, critical at kalahati itong si Carl. Mukhang bababa ang kanilang kakayahan dito na mag-contest. Pero dito si JP, pinapanatili na yung vision. Sakit itong mga, mga line of rhetoric dito ni si Haji. This time, si Kyle makakakuha noon. At tinamahan pa nga ng Star Shelter na magmumula kay Sanji. Habang si Kyle, ihahabulin si Carl. Napatakas na rin. And si Sanji sa may gilid na bahagi napakababa rin ng kanyang buhay. Nalaban ba sila dito? Grabe tuloy-tuloy ang aksyon. Ayaw talaga magbigay ng dalawang teams na ito, pero mukhang quits na muna. Dahil napakatagal ng teamfight na yun. If there's anything na masasabi ko, ang kati talaga nung Rafaela plus the Hirara combination na nakita na natin before. Di ba ito yung mismong kombinasyon na tumalo dun sa Pilipinas? Oy! Super Marcos survives. Kasi every time na magiging aggressive ka as the Hirara, katulad ng ginawa ni Kyle doon, nakabalik pa siya doon sa turtle para maka-retry, nahila pa siya ni Ogwen. At bigla pa siya nakalaban. Ganun talaga kakati yung kombinasyon. Tapos nakuha pa ni Super Marco, no, naagaw pa yung Gold Crab. Small wins para kay Super Marco habang binubuhay siya ngayon ni Ogwen with the heals. Pero mukhang may masamang balak ang TLPH dito. Oo nga, tatlong miyembro ang nakaantabay. Ngayon, gamit na rin kagad yung ultimate. And this time, pupuntahan ni JP, mapipicturan. Kaya niya atang patayin. Ito si Super Marco. Uy! Kill! And yung kill mula kay Daddy Ogwen ang nagligtas dito kay Super Marco. Parang sila pa nabukulan doon. Mapapakamot ulo ka sa mga ganong kanipis na HP bar. Talaga, maintindihan mo bakit gagawin ni JP yung ganong klaseng play kasi may naka-abang naman eh. Siya na talaga yung magpapasa doon kay Sanji, watapas na yun eh. Okay, si Oh, the heal. Okay, ito yung heal. Grabe Para mailigtas. talaga. Hindi magmamatter yung deadly magic na nanggaling dito kay Carl. Ito yung kagandahan ng Raba, Grabe pare. yung Hirara Rafaela. At Counted. nabibigay na ata si Ogwen kakarinig yung clutch heal! Clutch heal! At saka na-discover namin kasi nila Midnight na nakaka-heal din pala yan kahit nakalubog. So, napakarami mong dapat i-considera dito. Isipin mo yun, pare, lumulubog tapos nahihil mo, napakadaya. Sisimulan na nga ng Team Falcons ang pagong na ito. Ang uling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons in a 50-50 retry battle. Pero bukas si Sanford nagkaharap na ng away. Okay, Pitalis yung magagamit, dalawang mahuhuli, pero si Haji may sarili. Pitalis, isa ka na mahuhuli, Sanji nakapatay. Pero pinicturan, yung dalawa, apat pala yun, kasi si Kylie kanila nga habulin. Napakababa na ng HP din ni Haji. Sino papatay na ni Sanji? Carlito ay tatakas na rin
with the space escape. Pero mabilisan lamang bubuhayin iyan. And, Wow. grabe yung nagiging action na to. Nakabawi na by the way ang Team Liquid. At dahil dyan ay mukhang sa kanila mapupunta ang pagong na ito. 1-1 na ang ating turtle score. And that's going to be Carl Easy securing that turtle. At mukhang equalize na po ang ating laro. Oh, kasi ito na rin may Stanford with the play. Flicker play, makikita natin mula sa actually, Flicker? that's just the ultimate. At yung flicker play, magagalit to kay Haji, kaso napasama pa sila. Kasi biglang magkakasama sila after the stolen fatal links. And nakita natin yung golden hour na nasulit naman ng TLPH. Afterwards, Sanji in combination with JP. Ito yung nakakatakot naman sa TL. Kung may iba na kombinasyon ng Falcons with this Hirara plus na Rafaela, meron din naman yung TLPH golden hour in combination with the Novaria Star Shatter. Ang katirin. Nag-iinit na nga rin si Sanji dito eh. Currently 3-0 sa ating laro. At si Flap ang kanilang bibigyan. Stuns will land pero medyo may kakunatan. Uultihan na rin dito ni Cartesi. Hindi pala nila ibibigyan mo. Hirap kinain at hindi rin mamamaximize pare yung Daytona's welcome kasi nasa malayo na rin si Super Marco. Astral Echo ay nagamit, pupunta si Owen. Tumama ka natin agad yung HP ni Super Marco. At pagtutulog-tulungan na nila dito si Massive Owen. Apat na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ang nagtulong doon para siya mapatay. Currently 4-0-1. Ang ganda na pinapakita ang laro ni Sanji so far. Oh, grabe yung lagkit na ipinapakita ng TLPH dito. Nasisimulan dito ni JP na meron siya ng framed moment. So, makakapag-set up ka talaga ng frigid breath mo if you are Stanford. Passive will proc definitely because of that. Tapos, yung makati at malagkit na damage habang mula dito kay Sanji mula sa malayo pa na mahirap talaga sagutin if you're Falcons. All things considered, Falcons wala silang pang-dive para hanapin dito si Sanji. And Sanji will be a problem for them. Hindi ko in-expect na bibigyan nila si Flap doon. Oo nga Kasi parang kapag tinitignan natin yung HP at mga items na meron dito si Flap, na mga sisilip po natin sa ating Intrix in-game equipment, ay para bang ang hirap bigyan. Ito yung tipong matatagalan talaga kayo para i-burst. At sa totoo lang, natagalan sila pero they had all the time that they needed. Tsaka if I'm not mistaken, puno rin yung big guy passive niya doon Diba? Puno yung stock. So, ganito ka-decisive ang Team Liquid Philippines. Ngayon si Flap ay kanila makikita. Aray, Kumamang na naman yung Star Shooter na nung gagaling dito kay Sanji. Pero kasi meron namang heal si Ogwen. So pwede nilang tiisin yan ng panandalian kasi maya-maya ay may heal na naman na ibibigay itong si Ogwen sa kanila. Yun naman talaga yung maganda. If you're running a sustained lineup against a folk hero such as Sanji's Novaria, kahit pa paano may sagot talaga sila. Pero kung sisimulan at ipo-burst na ng TLM turtle na ito. Okay, si Tapa ang umaharap. I-reset nila ng panandalian. Bibigyan na naman nila. Same tactics sa kanila. Iba to si Sanford dun sa likod. At makakapatay na nag-isa ang Team Liquid Philippines. Kulang ng frontliner. Dito ang Falcons. Kaya bibigyan natin niya. Okay. Kailangan mo si Owen dito kasi baka tamaan. Dahil Star Shatter. Buti na meron. Wow! Sakto din yung ultimate mula dito kay Owen. Eh mga bibit-bit ba? Fatal Links ay magagamit. At inawin din ang sariling Fatal Links, ladies and gentlemen. Nakabawi din naman dalawa dito. Itong si Super Marco and JP. With another. Grabe yung palitan pare, hindi pa kasi tapos to kasi meron na namang additional na pero sumama si Marco at nagumpay sila sa pagpapay kay Tagot. It is now up to Sanji para makapag-contest ang Team Liquid Philippines sa Lord Echo. Mukhang aabulin siya ni Kyle. Sa dami-dami ng dashes na yun. Mukhang nilipad pa sa Galaxy si Sanji. Ano ba abangan natin? That's all! Oh my goodness! Lumubog si Kyle at para maiwasan lang yung Star Shatter. Pero teka lang kasi Kyle, delikado pa rin. Hindi pa tapos ito Hindi ko ulit natin gagamitin pero Super Mario nakuha na, napicturan. Ang 5 miyembro. Wait, basta. Daytona's welcome. And JP mamamatay. What a play! What a delayed Daytona's welcome! Pinicturan muna bago kinain! Ito, parang nasa restaurant lang. Yung pagkain mo, bibigyan mo muna, but Falcons are outplaying TLPH. So many times in that game, nagsimula si Super Marco and Haji forcing that ultimate mula doon kay Stanford. Bago yun, sabay ito namang si Kyle na nakahanap pa ng additional na kill, outplaying din. Etong si Sanji, at itong sila JP naman na nag-try na patayin doon si Kyle. Si Kyle lumapit sa kanyang mga kakampi. Ginamit yung lubog muli yung iframes with the Rafaela healing. Sabay pagbalik, 5 na sila. Up against TLPH, all of a sudden, Falcons have taken control of this game. At mukhang uulan po ng Rafaela sa mga rank games nyo ngayon matapos ang pinakaunang araw ng Season 18.
Team Falcons utilizing the zero really nicely. Kasabay na rin ng micro-mechanics na nagmumula dito kay Kyle. Mukhang makakaisa pa sila ng tore dito sa may bandang ibaba. Team Liquid Philippines now behind almost 2,000 gold against Team Falcons. Pare kanina palitan lang talaga itong gold lead na to. So far wala pa naman tayo dun sa 4K power spike ng ating mga team. So masasabi ko na taplahan pa rin itong mga magaganap mamaya. This is the dive again. Lamang pa yung TL at this point. Yan, Open, oo. ang ganda ng ulti. Sobrang ganda ng Oh, yan, pulong yan eh. braso nitong dalawang players Oo. natin. Pero si Kyle, nasulit niya rin yung damage niya kasi tatlo yung kanyang natamaan doon. Sanji was low afterwards. Tapos meron pa siyang additional na kill. So, Ayun o! in turn, si Kyle, grabe yung outplay na yun. Alam niyong babagsak na rin mula sa Galaxy. Pero ngayon si Kyle mukhang mag-i-invade. Sanford on the defense. Astral Echo on to 4. Pero mukhang makakatakas si Flap with the Daytona's welcome. Walang mangyayari sa laban na yun. Pero mukhang makukuha pa rin ang TL ng kanilang buffs. Yeah, 1.7K ang kanilang gold lead. Again, nabanggit natin, wala pa sa 4K power spike ang ating magkabilang upunan. Pero maganda dito pare, pumupuno na rin naman. Puro, ano to, magic penetration item para kay, kay Dagon, no? Okay, yun naman talaga eh. This game feels like an eternity pero 11 minutes pa lang ang Oo nga. nagaganap. We already have a lot of action between the two teams. So, at this point, masasabi mo na bigla na lang magkakaroon ng power spike etong si Super Marco kumpara sa isang Clint dahil meron kang AOE damage courtesy of the torn apart memory. At kailangan mo rin i-respect itong pagiging makunat na ni Flap at 88,000 damage taken. Yun ang try na labors eh. Kaya na kasi meron talagang heal eh. Yun ang magiging puhunan dito ng Falcons. Pwede nilang sunugin lahat ng mga skills ng Team Liquid Philippines. Ihihil lang yan eh, Master Owen eh. Ang kapal na rin ng healing na nanggagaling dito kay Open. O, pasok na rin naman sa late game. And siguro ang magiging solusyon dito ng Team Liquid Philippines is to just try to land those Astral Echoes and Star Shatters again and again. Pero even then, no, kahit yung pacing na ng damage na pwedeng ibato ng Team Liquid Philippines ay kaya nang sagutin ng holy healing na nanggagaling kay Ogwen. Yun ang magiging problema. Tapos meron pang Haji Fatal Legs, di ba? Ang dami mo talagang kailangan sagutan dito. Kita nila si Kyle, pero napakahirap, napakailap kasing huli. Agad yan eh. Wow, 12-minute Lord. Nararamdaman mo parang 25-minute Lord yung gravity. Oh. Nararamdaman natin between two teams. And ito, mukhang naghahanap na ng mga orthodox na play ang parehas sa kupunan Team Falcons. Kyle in a prime position to potentially look for Teddy. Pero mukhang may kakainin ng isa. Daytona's welcome. Sino ang kanyang ulan? Si Sanford nga. Fatal Legs ay available pa sa kanya. Pero mapaburst na agad siya! Hindi magagamit ni Sanford yung kanyang kakayahan. And yung setup na atayin sa kanya. Oh my goodness, delikado at ang Team Liquid Philippines dito. And Falcons, na may lumulobo na rin na kalamangan. Magiging 4v5 ang laban. O si Owen ata mabibigyan nila. Low HP. Nalilipat pa. And that's going to be Owen going down. Hindi pwedeng i-revive ng Rafa ang sarili niya. Hindi talaga pwedeng walang gande ang Team Liquid Philippines dito. At si Kyle magpapagi. Ngayon, nagamit yung Fatal Legs. Si Haji mamamatay. Inilaban niya, Purify na gamit. Pero super makakapagin. Dalawa kayo makuhuli. Habang si Kyle ngayon, ini-intercept lang kung saan dadaan. Dito ang Team Liquid. And Sanford, dahil nga merong clouds, re-respeto muna ang Falcons. Pero teka lang, maganda pa rin ang pwesto ng Team Falcons. Potentially, pwede silang makahanap. Pero kung sila ang makahanap, Sanford, looking for Super Marco, forces the flicker. At makakapag-detonas, welcome palayo dito si Flap. May Lord na nagmamarcha sa may bandang itaas. If you are Team Liquid Philippines, paano ka didepensa dito? Well, you do have yung Novaria. So medyo madali dito para sa TLPH dumepensa. Lalo na meron ng Clint. Lalo na nadi-distract naman dito ang mga members ng Falcons. This will be an easy defense for them. Unless itong si Kyle ay makahanap ng opening. Hindi na, meron sila ditong sentry dun sa may side nila ng purple buff. TLPH will be safe under their turret for now. Oo, and that is it for now. Dahil Team Falcons, patuloy pa rin sila ang magmamarcha dito sa may bandang itaas. Makakadama ang Lord. Pero mukhang agad-agad din itong matutunaw sa kamay ng Team Liquid. Mid-day naman ang kanilang pupuntahan pero kulang ang minions na meron ng Team Falcons. So far, a great defense para sa Team Liquid. Yeah, may paghinga pang mararanasan dito ang Team Liquid Philippines.
Pero so far, napakaganda ng nagiging commitment dito ng Falcons. Talagang piling-pili lahat ng mga team fights ngayon. Nice effort though para kay Carl at sa Team Liquid na i-burst kagad itong si Owen. I believe kung hindi namatay si Owen, mas grabe pa, mas malala pa yung pwedeng matamasa doon ng Team Liquid eh. Kung iba nga yung namatay, baka binuhay lang ulit eh. Oo nga eh. Parang yun yung medyo no choice if you're up against si Rafael, especially later parts in the game, kailangan talaga yung Rafael yung mapitas mo kasi it's good as no pitas kung sakaling iba yung mapitas Iba. mo. Parang wala din. Nagsayang ka pa ng mga spells and ults mo. Oo. There is a little bit of concern para sa TLPH dito kay Sanford on this Atlas. Kung papansinin, 6,000 gold lang siya. Way below sa roamer nung katapat niya, which is 8,000 gold para kay Ogwen, at mas konti rin yung farm niya kay JP. So anong ibig sabihin nito? 2 items pa lang siya. Only has the Kiras in combination with the Radiant Armor. So hindi pa ganun kabilis na hindi ganun katagal mag-stay sa team fights. At kung maalala ninyo, nung pagkapitas niya, nasulit yung Sky Piercer na meron si Super Marco on how fast they were able to take out yung Atlas ni Sanford. And hindi pa nga tayo nakakita ng, let's just say, yung rason kung bakit. Kung nakikita natin, glimmers of what should be the combo Ideya. para sa Team Liquid Philippines, but we can really completely see total domination in team fights. But for Team Falcons, on the other hand, hindi napakaganda yung laro na ito para kay Super Marco. 70 stacks sa kanyang Sky Piercer. Makalapit ka lang yan, pare. May chance ang maglalaho ka. Huwag ka lalapit kay Marco, ha? Di ba, Gil? Pag tumama yung torn apart memory, di ba, parang uubusin talaga nun yung HP mo. So, ito na yung mga threat talaga na kailangang bantayan ng Team Liquid. Full items na rin siya, by the way. So that's Berserker's Fury. Papang dulo niya dito, Super Marco will hit like a truck. Kung sakali maka-free hit dito, 3,000 lead at 16 minutes para sa Falcons. Very interesting build as well. Para sa Brody na ito, nakasanayan natin ang mga Brody ay nagbibuild ng armor penetration with the Malefic core as well. But this time ay crit build Brody pala ang ating nakikita mo. 2 for crit. Sakit dito sa Lord. No? Bilis. Ang bilis nila. Tipong kalahati na kagad yung buhay ng Lord na ito. Bibitawan nila panadalian. Pero kung tama na bibigyan nila dito, bigay na force na rin mula kay Flap. Pero yung wave sa itaas ay pabora pa rin para sa Falcons. Reset lang sila ng panandalian kasi meron nga namang heal na nanggagaling dito kay Owen. Ubus pasensya lang tayong play dito ng Team Falcons. Kung ganun na nga. Kasi parang nasa kanila yung advantage pag ganun. And Sanford now wants to go for an initiation. Nag-ihiway-walay sila dito. Ready yata sila at uubusin nila yung buhay kagad dito ni Flap. Hindi pa rin naman nagagamit yung Fatal Links. Kalahati para kay Sanford. Pero bubuhayin lang kagad. Dito ay, pinigilan yung pagbuhay. Pagkakataon natin ito para kay Jerry. Pero si Haji ay hawak-hawak yung Fatal Links. Threat pa rin ito para sa Team Liquid. Tanda natin, walang purify si Teddy dito. Still on that flicker. JP trying to look for the play. Half HP. Okay. Bibigyan na ng part memory. That's a ultimate burn as well. Yan, susubukan nilang buhayin ha. Susubukan nilang buhayin. Magtatagumpay sila. Merong flying clouds. Makakasama kagad dito si Flap. At i-compress na rin kagad nila. So, please na kanilang gagawin na si Haji ay mapapalalim. Kang dito, magwawagi doon sa Lord. At aatras na ang Team Liquid. Makikita natin si Haji as well as JP had the same idea to stop the jungler na mag-retry golden hour. Para dito kay JP at syempre yung kinopyang Fatal Links naman para kay Haji na naging successful sila dun sa Lord prior to this pero in that last Lord 18 minutes into this game mas lumamang ang TLPH dahil sa nagawa ni Daddy JP. Oo, at kakatapos pa lamang ng huling revive ng Rafaela so hindi rin basta-basta na pwedeng buhayin si Haji matapos ng pagkakamali na iwan. With that Team Liquid Philippines, pwede may bandang itaas, hindi makakatakas with the high frame. Siyempre na rin na Astral Echo. Nagamit na rin 3, 4 ang matatamaan. Makakakuha na ng isang tore ang side ng Team Liquid. Unti-unti lang Team Liquid Philippines ito, no? Unti-unting nagbabasag. Dito ko na swela nagagamit. Yung utot sa gilid. Pero nagamit lang agad yung golden hour para ka protection na kanyang kakampi. Ngayon si Sanford, nagkahabag kay Super Marco. Bumili na rin ang immortality. At nagumpis sila sa pag-game. Pero mamamatay. Papag-immortality ni Marco. Nakakatakas pa siya. Tumama yung stun. Pero may sasagutin ni Haji. Super Marco nakakapihit. Haji makakapatay din. Tatlong tutumba. Patay din sila doon. At sugod na ang Falcons. At kung nakapaliktad pa ata ng Team Falcons ito, Sanji versus Kyle, part 2. Masustaw niya dito yung Hirara pero napakadaming dash. Kailangan na ulit lumang
Oy, patungo sa gagawin. There goes Sanji. A 1v1 with a great one. Kaya lang nagiging problema sa gitna. Bagi, pasugod na ating Falcons. Pamamaalam din si Sandy. Si JP na lang natitira. Kaya niya bang proteksyonan ang kanilang kristal? Masugod na rin ang Falcons at tuloy-tuloy ang pagkakankada at paglipad. Mapipicture niya naman ang dalian. Pero 14 seconds pa si Eddie ay mamamatay at tuluyan ang lilipad ang Team Falcons. Absolute cinema of a game number 3 para sa ating Clash of the Titans. At hindi na nga po tayo makapagkainigan dito sa loob ng FPL Arena sa kanta ng laro na yun. What a game! You would think na patay na doon si Kyle, but then sustain. Mula doon sa iframes na meron siya, nag-regen, lumabalik sa laban. Nakita natin yung Brody, ni Super Marco nang tinigay na nakarangalan sa bansa from way back. This championship, Brody, on that defense, naging instrumental sa panalo ng Falcons. Wow, what a treat. 3 games of absolute. Cinema. Hindi ko na nga sasabihin pero wow, spectacular Clash of the Titans. Still, Team Liquid Philippines showing up sa ating opening day. Defending champions din. Pinakita ang kanilang lakas ng game number 1, but games 2 and 3, Falcons ang nakalamang. Ibang klase yung naging idea din dito ng Team Liquid. May kita mo naman gumagana na eh. Yung mga pinaplano nila dito at may mga punto na umabante na sila. Yung damage ni Sanji ay nararanasan na. Pero pinipeste sila ng mga heal, pinipeste sila ng revive. Vitalize. Oh, I mean, resurrection or kung ano man. But Kyle actually played so well this game. Lalo na din sa clash na to kung saan tatlo yung tinamaan niya ng mga skills niya. So talagang nasulit. Madami talaga siyang napatay. Eventually, scoring 3 kills ng mahabang chase niya doon. Kay Sanji, yun yung part 1. Tapos, sino mag-aakala may part 2 pa pala yung chase. But now at this Lord Siege, Kyle, nakapitas ng isa, mag-regen dun sa may ibaba. And then, makikita natin si Super Marco. Tingnan mo naman yung heal. Tapos nabuhay pa siya. Dahil sa lifesteal at dun sa heal. Super Marco with that immortality by Eden. Wow. And dito natin makikita no, na lahat ng ating mga manlalaro ay talagang online na talaga. Kaya pumunta na tayo sa ating stage para kasapin ang mga winners. And with the Clash of the Titans blowing our mind, I reverse sweep for Team Falcons! Wow! I mean, yung last game na yon, the last clash, was so mind-blowing. Goosebumps ang pinakita nila sa atin. And with that, gusto natin balikan yung naging interview kanina sa ating mga players. I believe it was with Flap kanina nung nag-charot cards tayo. Pero ngayon, Haji, feel mo ba na gumana talaga yung reading para sa buong team nyo nung pinakita yung relo ni Kyle na parang kailangan nyo talaga ng time to adjust in this match? Feel nyo ba kinailangan nyo talaga ng time to adjust for Game 2 and Game 3? Kasi nung Game 1, medyo nahirapan kayo with Team Liquid, diba? Opo, siguro nung Game 1, minsan yung talagang parang kailangan muna namin matalo ng Game 1 bago kami magising. So, nung Game 2 tsaka Game 3, parang talaga doon na nag-start yung kung ano yung laro po namin. So parang mas nagigising pa kayo to do better kapag natatalo instead of thinking like kung sino may hawak ng momentum. Tama ba, Haji? Opo. Okay. And you saw that. Kumbaga, parang bida lang sa pelikula. Kailangan bugbugin muna Ayan. bago kumawi ng Game 2 and Game 3. And guys, let's give it up for our match MVP, Super Marco! Super Marco, before anything else, tanong muna namin, dun sa Game 1, I can't say this without softening it, pero parang nabugbog kayo ni Carl. Pero going to Game 2, then Game 3, bounce back agad. Paano kayo nakakapag-reset ng ganun kabilis? Siguro nireview namin yung mga errors namin, tsaka mas pinaganda yung draft namin. Yun naman talaga, adjustments ang That's naging right. labanan sa match na ito. So, now, Haji, can you walk us through sa nangyaring game na to? Ayan ang nangyari sa inyong laro kanina. Or
mas gusto mo bang tingnan sa ating bigger screen? Yan. So, ano yung nagiging last comms? clash na nangyari sa inyo? What was going through the comms sa inyong last clash with Team Liquid? Kasi dumating na sila sa base, halos nakuha na rin nila ang inhibitor turrets nyo doon sa top lane nila. Ano yung naging communication nyo para makabawi at maipanalo itong Game 3? Nung tanong po talaga namin, nung papasok na sila sa base, si Flap po kakainin niya po yung Atlas. So ako po, naghihintay lang po ng timing ko para pag ginawa si Flap, doon na po yung timing ko na diretso po sa likod. So, yun po. Namin na maayos. And Haji and Super Marco, napakaraming highlight plays na nangyari doon. Game 2, Game 3, even Game 1. And papunta naman tayo sa part na to earlier. Ayan. Can you tell us what was going through your minds during this play? Kasi grabe, lahat na yata hindi humihinga sa audience because it was a push and pull between these two teams. So pwede nyo bang maikuwento kung ano na ba nararamdaman nyo dyan? Panic or is it just like straight focus on? Para sa akin, focus na kami kung paano namin ma-redefine yung base eh. Sadya nakahanap lang si Haji ng timing kaya nabaliktad namin laro. I believe, Thea, itong match na to with Team Liquid and Team Falcons is really about the timing. Talagang nagtugma ang ating mga reading kanina before we headed into the match. What a clash of titans, Odin. It was a 3-game series and we will bring this back on to our casters for them to analyze it. Casters, palag na to. And there you have it. Ating MVP para sa ating game number 3, Haji Honest Valentina. Ito naman talaga yung inaabangan natin no? Yung naging magandang fatal links na binato niya sa pinakadulo. Yeah, kanina pa niya ready, hinahanda yung mga fatalings na yun eh. And yung final moment na dalawang damage dealer yung na kanyang nahuli doon, yun yung naging rason kung bakit naipanalo nila yung team fight. Isa rin sa mga unforgettable dito yung bunong braso nila ni Sanford eh. Yung fatalings, no? Ito sila, pareha sila nag-aawakan tapos sabay bibitaw. Unfortunately, lugi siya doon kasi may ibang umihit. Pero, dahil sa sobrang focus ng mga members sa TL doon kay Haji, bigla naman nagkaroon ng launch pad. Itong si Kyle nakakuha ng 2 kills tapos 3 to finish the top with that Sanford. Tapos ito na naman, lubog sa may heal. Rinse and repeat. At pwede ka pa mag-retry. Sabay may na higit pa doon si Flap na bonus kill doon kay JP. Grabe yung mga teamfights na nakita natin mula sa both teams dito. And of course, Kyle, napakatalas na retribution dito. Tapos talagang bigyan pa niya ng sarili niya ng confidence na lumaban pa afterwards. But of course, that team fight that mattered so much dun sa dulo. Flap eventually na napatay dito. But si Super Marco, picking up yung kanyang immortality, knowing na siya yung bubuhatin. So okay na, wala na yung buhat. Pwede na lumaban ulit. Rose Gold Meteor picked up dun sa moment na yun. Sabay may healing coming out from Rafaela. And while that's happening, yun na nga yung outplay na ginawa ni Haji. Or more like yung patience na meron siya. So parang yung mga Falcons dito, really synergistic. And I like yung idea ni Super Marco na, okay, sige, ako na yung tatanggap ng Fatal Links para sa inyong lahat. Bumili na siya ng Immortality, knowing na at the first sign of trouble, etong si Sanford magpapap ng Fatal Links para lang kay Super Marco. Oo, and yung prediction na yun ay naging napakalinis talaga for the side of Team Falcons. And bukod pa dun yung healing nga na nanggagaling dito kay Oben ay nagbigay sa kanila ng paraan na mag-stage sa mga laban na iyon ng Steve, medyo nakakadiri yung tagal na ginagawa nila. Imagine mo yung tapos na dapat yung laban. Pero paulit-ulit silang makakagawa ng paraan na kung wala pang opening, teka lang, heal tayo, magkakaroon din yan. Oo, ang ginagawa lang, sinusunog lang yung mga skills dito ng Team Liquid. At paulit-ulit nila ginagawa yun. And may mga moments naman, kung for example, napatay nila si Flap, napigilan yung pag-reso or pag-revive. Pag-reso tuloy. Pwede rin naman. Pwede rin, revive, diba? Oo. Kaya lang, sabihin na lang natin, may cooldown lang na matagal. Oo, matagal lang. Pero sa totoo lang, yung Rafaela na to, yung value talaga na napoprovide niya sa early game, may kakaiba din. Ang sakit kasi ng base damage na nanggagaling doon sa kanyang mga regular na abilities. No? Yung pag-poke lamang. And siguro at this point, masasabi natin na
yung mga Rafaela sa RG, maiinit na talaga mamaya. Uwi lang ako mamaya. Ano? Gusto ko i-edit. Sakto, pwede rin sa room eh. Okay. Araw-araw at sige, mag-Uranus na lang ako, itatapong ko na yung Benedetta. Pero pakinggan muna natin ang winning calls ng Team Falcons mula sa laban na iyon sa ating Infinix mic check. Welcome back sa ating panel, guys. And that was the conclusion of our Clash of the Titans. Napakaganda ng naging laro na nakita natin in game number 3. And I just have to say na parang kailangan galingan ng mga maglalaro bukas. Okay, ang dami mong tatapatan talaga, no? Isipin mo, may nag-shampoo, may... Aming highlight nung ating series number 1. Dahil dyan, ay makikita na rin po natin ang ating Infinix standings after day 1 of season 18. Number 1 ang Onyx Philippines after that dominant sweep sa first seeds natin. Number 2, of course, yung Falcons with a 2-1. Pero ganun pa rin na parang nakakatakot pa rin na makita itong Falcons eventually because of yung competition din naman nakita natin sa kanila with TLPH. Honestly, TLPH could have been knocked to rin. Ganun lang ka-close yung laban na yun. So that's why eyes are on Omega Twist, AP Bren and TNC. How are they gonna what we saw today? And especially for a couple of them, I'm looking at Omega, I'm looking at TNC, and a little more on AP Bren too. How are the new rosters gonna be performing? Oh, wow. And ayun talaga inaabangan din ng mga tao na ang dami ng mga Rovens, roster reveal pa lang. At para naman sa ating Infinix Pansig Laban, ang pansig laban ng ating mga MPL Superfans. Mukhang TLPH at Aurora ang nanaig ngayong araw na to, securing both points sa makikita natin. Alam mo, ito yung exciting part, no? Hindi lang yung mga FPL teams natin ang nagbabakbakan, pati yung mga superfans din na parang hindi nakakalaro natin itong mga superfans na to. And talagang matitindi po nandun itong mga players na to. Tanong na lang dyan, kailan ang team league meet? Lalo na ano pa, baka maka-MCT tayo. MPLPA. Makikita nga nyo yung mga bagong casters kasi maglalaro tayo ng road to NA. By the way, calling all Superfans, the Infinix Pansig Laban is officially here, putting you right in the heart of the MLB action.